Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ayun, so wiring diagram ulit tayo, no? Bali for today's video, Night 3 Plus Pro Music wiring diagram pa rin tayo. Bali, yung mga first and second vlog ko nga pala na na-upload patungkol dito sa ating Night 3 Plus Pro Music is more on dual horn siya, no? Kasi nga build siya para sa dual horn para sa malalakas na busina. And may mga nagtatanong kung paano nga ba daw mag-install nito sa mga stock horn. Kaya ayan, nagawa natin siya ng tutorial for stock horn naman. And mayroon nga rin pala mga nagko-comment guys patungkol naman sa mga negative trigger, sorry. Ayan, so patungkol naman sa mga negative trigger na busina. Kasi yung mga na-upload natin is more on positive trigger siya guys, which is positive source or positive supply or switching yung position ng ating switch sa ating horn. Bali, mayroon na tayong ready wiring diagram patungkol doon. And gagawa natin siya ng separate tutorial kasi nga may pagkakaiba yung positive trigger sa negative trigger. Kung saan parang ibabaliktad mo siya, no? Kasi nasanay tayo sa positive trigger na busina. And meron nga palang mga motor na negative trigger kaya minsan kapag in-install nila hindi nila alam na negative trigger yung motor pala nila, no? Kaya ayun, ginawa natin ng separate tutorial. Pero ayun, balik tayo sa topic. Bali ngayong araw, dito muna tayo sa ating stock horn. Okay, so bali tulad ng lagi nating inuumpisa, no? Ay, sa mga wala nga palang idea guys kung ano yung Night 3 Plus Pro Music module. So bali ito yung mga naririnig natin na magandang sounds sa busina ng truck, yung maraming mode or yung parang music siya na busina. Ayan, so bali yan yun yung module na yan. Ayan, nakapag-install na nga pala tayo ng Night 3 Plus Pro Music without relay and syempre with relay. So first, second, bali third video na natin to. And isa-isa natin i-explain yan, at sasagutin natin or gagawin natin ng diagram yung mga request nyo. Okay, so bali umpisa na natin yung ating video tutorial. So dito muna tayo again, tulad nga pala ng lagi natin inuumpisa dito tayo lagi nag-umpisa sa ating battery. So sa battery natin, kahit na paulit-ulit na lang, meron tayong negative at positive. So green, ground or negative, red is positive. So yung gamit nga pala nating color coding is which is yung common, kung saan green. So yung green wire kasi guys is common to sa mga Honda brand na motor, China at iba pa. So halos ganito yung kulay ng wiring nila. Yan. So green, ground. Yan, kapag nakakita nga pala kayo ng ganitong symbol, automatic yan yung negative. So nakatap in ngayon sa ating chassis or body ground na tinatawag. Okay. So back to topic. Ngayon dito naman tayo sa ating susian guys. Sa susian natin, meron tayong 4 wires. Isang green. Ayun, automatic na. Green, ground. Ayan. Negative. Isang black na may white, which is CDI. Papunta sa CDI yan. Yan yung tilt switch na tinatawag. And yung red is galing yan sa ating battery, sa positive terminal ng battery. Kung saan meron yung stock fuse. Yan, stock fuse. Built-in fuse, 10 amps or 15 amps. Next naman is pure black. Yan yung tinatawag nating accessory wires, accessories line. So napakaraming connected dyan guys, merong mga headlight, brake light, tail light, flasher, busina at iba pa. So dahil nga busina yung tutorial natin ngayon, so busina yung nakakonect dyan. And okay, so balik tayo dito. Dito nga pala guys, kung mapapansin nyo, may dalawang terminal dyan, pares na matabang wire. Yan, isang negative at saka positive para sa matabayan. Ngayon, so may positive part naman, merong manipis dyan at saka merong matabang wire. Yung isang mataba na yun, yung mismong naka terminal pin na yun, yun yung wire na yun na pupunta sa ating starter motor. Yan. Papunta yan sa ating starter motor. Yan. Kasi guys, kailangan ng malakas na supply ng starter motor natin para matrigger siya or under yung motor natin. Kasi nga, kung mapapansin nyo, kung sinisipa nyo yung motor nyo is mapapagod kayo
Kasi nga more power or pwersa yung i-apply nyo para dun sa kick. Kaya ganun kalakas dapat yung kailangan ng starter motor natin para ma-crank or mapa-start yung ating motor. Then dito naman tayo sa manipis na wire, which is yun nga, yung may mapapansin nyo yan, may fuse na, may built-in fuse yan. Karugtong ng fuse yan. Okay, so dito na tayo guys, ano? Na-explain na natin yung ating susi. Take note nga pala guys, kung dalawa yung wire ng susian nyo, tatanggalin nyo lang itong dalawa na to. Isang negative, wala nang negative yung wire na dalawang susian, which is para sa mga Yamaha at saka sa mga Suzuki. Tapos CDI, tatanggalin nyo rin yan kasi wala na yan. Kung yung susian nyo ay dalawang wire. So, bali ganyan lang yung function niya. From positive terminal, output niya is accessories wire. Okay, so dito na tayo sa ating Night 3 Plus Pro Music. Before nga pala natin to itinap guys, so bali ang position nito, for example, wala muna yung Night 3 Plus Pro Music natin kasi nga, stock horn lang yung gamit natin. Itong wire na galing sa ating switch, dito yung karugtong yan. Ayan. Ayan. Explain muna natin yung function ng ating busina. Sa busina natin guys, kailangan lang nito ng positive at negative, ano? Para tumigil. Regardless kung mabaliktad, kung yung positive mapunta dito sa terminal na to, o yung negative mapunta dun sa terminal na yun. So regardless yun, basta kailangan niya lang ng positive at negative para tumunog. So ang tawag dito is reverse polarity. So pwede siyang baliktaran. Yan. So dahil nga stock horn pa lang, wala pa yung Night 3 Plus Pro, ganito yung magiging setup niya. Kasi nga stock horn yung gagamitin natin pag-installan natin. And so yung positive galing sa busina ay sa horn switch, which is galing sa accessory wire na nanggaling sa positive terminal ng battery. Yan. So bali ito yung positive natin. Tapos yung negative, yan. Katulad nung kanina, nakatap din sa ground chassis. Ayan. So sa chassis, hanap tayo ng good source. Pero I mean, stock horn nga pala to, no? Ibig sabihin, andyan na yung wire na yan. So, hindi nyo na kailangan hanapin yung wire na yan kung saan nanggaling or saan nagmumula. Bali, ganyan yung setup niyan. Ayan. So, ngayon, dahil nga mag-i-install tayo ng Night 3 Plus Pro Music, medyo mag-iiba yung setup niya, no? Mag-iiba yung wiring nito. So, meron tayong i-disconnect dyan at meron tayong itatap. So, dito muna tayo sa Night 3 Plus Pro Music. Sa Night 3 Plus Pro Music natin, meron tayong 4 na wire dyan. Isang common, which is itong yellow. Ayan. Isang high. Which is itong blue. Low. Itong brown. At syempre ground. Or negative. Ayan. So, dito nga pala guys, nagkakaiba yung color coding natin pagdating dito sa may mga wirings. Kasi nga, depende nga yan sa nabili natin or sa pinagbilhan natin. Nag-iiba-iba kasi yung kulay ng mga wires na yan. Hanapin nyo lang kasi yun nga, iba-iba yung kulay niyan. Depende sa manufacturer. Pero halos ganito lang yan. Isang common. Ayan, common. So, pag sinabing common, yan yung pinag-mumulan or main source ng kuryente para umandar to. So, kailangan niya rin ng positive at negative para gumana yan. Parang relay lang din siya. Ayun. At dito nga pala, guys, marami tayong mode dito. Meron tayong mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, hanggang 12 mode yan. And meron nga pala siyang sariling on and off. So, baka magtaka kayo mamaya. Pindot kayo ng pindot ng busina. Hindi naman pala naka-mode sa 1. Balik, dito yung off niya. Tapos mode 1, mode 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. So, trigger, switch mo lang siya into mode 1, mode 2, tapos pindutin mo yung busina. So, tutunog na siya. Okay, sa installation na tayo guys. Bali, ayun na nga. Bali, yung stock horn, kumuha ng source sa ating accessory wire. Yan, connected dyan. Tulad yan, sabi ko, napakaraming connected dyan. Isa na yung busina dyan. So, kumuha ng source sa accessory wire. Ngayon, kapag pinindot mo yung busina, magko-contact yan sa loob ng busina. Lilipat lang yan sa kabila, which is, ayun, papunta doon sa mismong busina. So, bali, trigger na yung busina natin kasi nga, may positive na siya at negative. Ayun. So, galing sa chassis or sa battery. Ngayon, sa pag-install naman, mapapansin nyo dito guys, may terminal yan, nahuhugot yan sa may busina mismo natin. Hugutin mo lang yan,
hanapin mo yung common nitong ating Nitri Plus Pro Music, which is itong kulay yellow. Yun yung i-connect mo ngayon sa terminal na yun. So dito natin siya kinonect. Hindi natin siya kinonect doon. Ayan. So imagine, ito na yung wire na yon, yung disconnect mo. So bali may iwan na ngayon itong busina na walang wire, which is terminal na lang. Yung kabila, huwag mo na tatanggalin kasi ground yung kailangan yan. Ngayon, pagdating naman dito, so dito nga pala guys, isang high at isang low, pwede yan parehas na ma-tap dito. Kasi nga high and low na yan. High and low lang naman yan. And single horn lang yung gamit natin. So, yung isa hindi na natin ginamit. Ayan. Hindi na natin ginamit yan. So, walang connection yan. Ang ginamit natin dito is yung blue, yung for high. So, yun yung i-connect natin ngayon dito sa may positive terminal ng battery. Kung sa, busina, positive terminal ng busina. Kung saan tinanggal natin yung wire no stock horn, which is dito. Ayan. So, bali, i-connect natin yung wire na yun dito sa common ng ating Nitri Plus Pro Music. Tapos, yung blue ng ating Nitri Plus Pro Music, siya yung ipinalit natin doon. So, bali yung source, dumaan lang sa Nitri Plus Pro Music. Ganun lang yung setup niyan. Yan yung brown, hindi na natin ginamit. Walang connection yan. At dito na tayo sa last part, which is itong si ground. Sa ground, hanap lang tayo ng chassis dyan. Good source, negative. Saling sa chassis o sa battery. Pero mas preferred ko sa chassis. Yung ganun lang kasimple guys. Ano? Sana maintindihan nyo at sana may natutunan kayo. And sa next tutorial natin is sa mga negative trigger naman ng motor. Yung sa balang ganito na lang at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video na to, please like, share, and subscribe.